Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programang Kabayan at ngayon na ho, ito na yung inaabangan natin na unang guest dito sa programa natin sa DZMM Teleradio, ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at tapos chairperson din ng Senate Committee on Accounts. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Senator, good morning ho. Si Danny Buenafe uli sa programang Kabayan. Danny, magandang umaga sa mga sumusubaybay, magandang umaga rin. Okay, maraming salamat Senator at least kasi syempre I'm sure na maraming gustong kumuha sa inyo pero given the limited na syempre yung inyong sobrang busy kayo lately lalo na nung Lunes after nung Blue Ribbon Committee. Ano ho ba ang pwede ninyong banggitin sa amin? Convince ho ba kayo so far na kasi ang mga lumulutang talaga yung maling coordinates ang nangyari doon sa mga inireport nun sa sumbong sa Pangulo, Senator? Totoo yun. Alam mo, doon sa pinakita ni Undersecretary Bisnar at saka ni Undersecretary Bernabe, maliwanag na naging pattern yung napakaraming maling grid coordinates. So kung isa, dalawa, tatlo o sabihin natin hanggang 10 out of 30,000 ang maling grid coordinates, pwede pa natin sabihin na inadvertent or nagkamali lang. Kapabayaan. Okay. Pero pagka ganun karami na, 86+%, yung lumampas pa sa 50 meters, ang layo, mukhang pwede nating sabihin na intentional. Sinadya, intentional. Parang may nandoon yung duda. Yun yung sinasabi nyo, di ba? Parang gano'n. Oo. Tapos ang pwede motibo, para mawala ng kredibilidad yung sumbong sa Pangulo website para tuwing may mag-inspeksyon, mali-mali yung grid coordinates. So, walang maniniwala na may ghost projects. So for now, meron kayong binigay na recommendation ho ba sa Blue Ribbon? Although, syempre, lahat ng mga lumutang dun sa hearing, it's up to the courts na, no? Kasi marami mga denial din na nangyari dun, di ba? May mga importanteng yung guests na nag-deny that they have participated. Pero in terms of dito sa coordinates, ito ba kailangan na may i-rectify na yung DPWH maglabas ng listahan ng talagang tamang coordinates na? Hindi lang sa execution, doon din pala sa planning. Diba? Dapat align. Even as we speak, Danny, nire-rectify na ng DPWH under the new management kay Secretary Vince at saka sila, yung mga tao doon, mga bagong appointed. Nire-rectify na nila yan Okay. In the process sila. Parang work in progress nila yan. Yeah. At napakarami nga nila nakita na mga maling grid coordinates. Okay. Kasi ganito kasimple yung conclusion dyan ang rason. Kapag, halimbawa, nag-inspection yung DepDep, tapos pinuntahan nila yung isang lugar base doon sa grid coordinates na mali, re-report nilang ghost yun. Kaya bloated yung 421 Dahil mali yung grid coordinates, walang proyekto doon, re-report na ghost. Pero pagka nagkaroon ng pagkukumpara doon sa record nilang grid coordinates, makikita na hindi pala doon yung actual tamang lugar. Project. So yun nga, yung credibilidad ng website ang maku-question. So parang babagsak lahat kung gagamiting ebidensya, halimbawa yung website, madaling i-kontrahin sa korte yun. Dahil mali yung inyong grid coordinates, i-report yung ghost. Halimbawa, may mga nakapile ng kaso tungkol sa ghost project. Kawawa Pwede naman. depensa yun Di ba? Sasabihin ng defense team o legal defense, mali naman tong hindi yung naman talaga pinagkunan ng report. Di ba? Tama. So yun ang nakikita nating long-term na motibo. Kung sino man. At sa ngayon, lumalabas, ang nagsumiti kasi nito, mismo si former Secretary Bonoan. So sa susunod na pagdinig, kasi hindi masyado na pag-ukulan ng pansin yung punto na yun. Kasi maraming issues Pati yung dalawang staffers noong dating tenant, noong dating may-ari. Isa pa yun. Diba? Kaya maraming issues kasi na-tackle, pati yung sa Cabral Files, etc. So, pwede nating i-focus yung susunod na pagdinig doon kay former Secretary Bonoan at kung ano pa yung mga ibang issues na pwedeng i-clarify niya. Total, nandito na siya sa bansa, pwede niya bigyan ng linaw yung mga pinupukol sa kanya dahil mukhang na-file na rin siya ng plunder meron na nga rin. The preliminary investigation. So, wala pa naman sa korte, pwede pa talagang tanungin siya ng komite para makompleto yung aming report. Okay. Meron na ba kayo, Senator Ping, naka-schedule next hearing after nitong Monday?
Wala pa, pero sa lalong madaling panahon, nagkaroon ng puwang, kasi session na kami, magre-resume na kami next Monday. 26, alam ko. Pwedeng isingit doon, no, yung susunod na pagdinig, para lang ma-clarify yung mga hindi malinaw. Oo. Halimbawa, yung usapin ng bahay sa Forbes, ano, yung 30 Tamarin. Oo. Hindi masyado malinaw yun kasi in-identify ng dalawang staffers, nung tenant, Oo. si Diskaya, na pinaalis sila. Halos pilitin silang paalisan. Anong role talaga ni Diskaya? Di na ni Diskaya, pero Yeah. i-maintain natin, sabi nga ng mga abogado, yung positive identification Oo. far outweighs the denial. Mhm. Nasa rule on evidence natin yan, marami tayong jurisprudence dyan. Mhm. Kasi yung positive identification, ano yun affirmative yun kesa Yeah. doon sa denial na negative at saka self-serving. Aha. So ito yung ating pwede pagkukulan ng pansin. Sinabi ko nga doon na hindi naman pwedeng hindi enough yun to implicate the former speaker. Kaya But at nga, least oo. merong lead na na-establish na may connection si Diskaya at least doon sa property na inuugnay kay Speaker Romualdez. Okay. Unahin ko lang muna, Senator Ping, yung tungkol kay Bonoan, kasi syempre, siya yung nauna no, na pinapaliwanag ni Biznar yung tungkol sa mga grid coordinates. Yung doon sa grid coordinate ho ba, para lumilitaw na 1-2 kilometro ang pagkakalayo, yung talagang yung coordinates na mali, ibig sabihin meron naman project pala pero hindi lang nalalayo doon sa original na nilagay doon sa sa project doon sa sumbong sa Pangulo. Ganun kalayo or mas malalayo pa yung mga lugar? Meron talagang mahigit 2 kilometro pero at least 50 kilometers off Oo. yung kanilang nilista. Mhm. Doon ho sa paglitaw ni former DPWH Secretary Bonoan nung Lunes, convinced ba kayo doon sa testimony niya? Kasi mismo si Senator Gwin Gatchalian, napaka-imposible na nag-submit ka, although lack of time, sinasabi mo na ito mga coordinates na to, na somehow parang nandoon yung paglilihis or deception at imposibleng wala kayo nakuhang kickback. Di ba? Dininay niya yon? Ano ba kayo? Convinced ba kayo doon? Senator Sherwin Don Gatchalian. Oo. Na talagang imposible sa loob ng mahabang panahon, 3 taon Yes, Nandyan kaya siya. nga. Ba't napabayaan niya naman? Kaya siguro yung passion at yung emotion na ipinakita ni Senator Win, dahil siya yung nahirapan, siya yung chairman ng Finance Committee, nahirapan talaga siya sa pag-chair ng Finance Committee na tumalakay ng national budget dahil nga sa DPWH, ang daming problema. So sabi niya, sa loob ng ganong panahon, hindi mo man lang na-monitor ba yan na nagkakaroon ng kickbackan Kaya dyan? nga. Complicit ka o kaya tumanggap ka rin ng feedback. At ganun din talaga yung nasa statement ni Undersecretary Bernardo na nag-deliver talaga siya ng kickback. Nagdi-deliver siya actually on a regular basis ng kickback kay dating Secretary Bonoan. Okay. Tungkol dito sa inilabas naman na minority report, itong grupo naman nila Senator Amy at saka ni Marcoleta, somehow parang feeling nila medyo you're veering away from yung liability talaga ni former Speaker Romualdez, at sabi niya talagang at saka ang mga pumirma ho parang iilan lang na mga sila Senator Jinggoy, tapos wala naman doon sila Cheese actually. Kayo ho ba, parang minamaliit ho ba yung accomplishment ng Blue Ribbon? Narinig niyo ba yung sinabi nila Senator Amy? Ganito, Danny, respect begets respect. Okay. Now, paano ko ititrato with respect yung isang dokumento that symbolizes disrespect toward the Blue Ribbon Committee and the entire Senate? Kasi ang last na bilang ko sa amin, sa current membership ng Senado, 24 kami. Ang miyembro ng Blue Ribbon Committee, 17 plus 3 ex-officio members. So 20. Ang committee report kasi, isa lang yung Blue Ribbon Committee ng Senado. At ang committee report nag-emanate galing sa Blue Ribbon Committee. At ito'y niraroute. Alam mo, mga veterano silang mambabatas. Alam nila dapat yung rules of the Senate or hindi naman nakakalayo sa rules ng House. Dati silang galing sa House. Na pwede lang i-report out yung isang committee report kapag ito'y may signatures ng at least majority ng mga miyembro. Ng So, Blue in this Ribbon. case, 17 kayo. 11 members 17. dapat nakapirma. 6 lang yung pumirma sa kanila at saka 9 lang yung binibilang nila. So, paano ko itatrato yung dokumentong nagsisimbolize ng disrespect? Paano kung bibigyan na respeto yon? So, ang bagsak noon sa basurahan.
So dapat hindi nyo dinidignify na yung mga ganitong mga pagpuna no, sa inyo. At saka isa pang nakakagulat dito, pumirma dito si Bato de la Rosa who has been absent for a long time since lumabas nga yung itong report na aarestuhin ng ICC, di ba? Hindi, okay lang naman yon kasi pwede naman talaga magpirma. Kasi ano pa lang naman yan eh. Okay. Maski sa committee report na inilalabas namin, maski wala sa Senate yung halimbawa nasa labas, pwede magpadala ng e-signature. Oo. Walang problema doon. Hindi lang siya pwedeng bumoto sa plenary kapag nagtatalakay na kami. Kasi ganito ang procedure eh. Oo. I-report out, meron kaming debate, Oo. tapos didebatehin nila ako, tatanungin, at pagkatapos na yung period interpellation, magkakaroon ng period of amendments. Doon nila ipasok kung ano yung gusto nilang ipasok sa committee report na aming i-adapt sa floor. Hindi yung gagawa sila, uunahan pa nila yung minority committee. report. Hindi ba disrespect yun, pambabastos yun, Danny? Oo. So for now, dahil sabi nyo, isisingit nyo pa rin siguro yung next hearing dahil magsisesyon na kayo sa Monday, how many meetings pa ho before, let's say, magpe-prepare na kayo ng committee report on this? Meron kaming hinahanda, baka sa pagpasok namin next week, i-route ko na yung partial committee report. Okay. Partial, yung mga nasasaklaw na mga naunang pagdinig. Okay. At pagkatapos noon, saka ko gagawa ng yung talagang final, yung committee report mismo. Okay. So marami na kasi natalakay at marami nang sinabi ko nga sa aking opening statement. Napakarami ng accomplishments, huwag nila malaitin. Kasi bakit ba may mga nasasakdal ngayon? Oo. Yun ang basis di ba? Yung Blue Ribbon. Sabi natin largely because of the Blue Ribbon hearings. Yung output, yung mga nakuhang ebidensya ng mga ginawang pagdinig. Hindi naman may datanggi yun eh. Kaya lang, may mga tao talaga nagmamaliit. For some reason, only known to them, minamaliit nila yung, nandyan din naman sila, member sila eh. Ngayon, pinupuno nga yung bakit ganito, bakit ganon. Member sila, ba't hindi sila mag-attend? At sila yung maglabas ng mga sinasabi nilang mga ebidensya. Hindi ba? Member Tapos din ba si Senator Amy? Member din sa inyo? One of the 17? Senator Amy? Member din siya eh. Pero siya yung laging nagko-comment na hindi pa rin, kulang pa rin, yung mga ganon. Kaya marami ang pumupuna din. Kaya nga, mahirap ng patulan yung mga ganyang komentaryo eh. Yung ganyang comments na nanggagaling mismo sa isang miyembro na dapat umaten. Kaya nga, kung maglalabas kayo ng partial report, will that be requiring na rin yung signature ng at least majority? Feeling nyo ba, convinced kayo na, o kaya hopeful kayo na at least majority ng 17 pipirma din sa partial report agad ninyo? Pwede sila magpirma tapos mag-dissent. Ganon lang naman yun. Kung di ka sang-ayon do sa committee report, edi mag-dissent ka. O kaya, maglagay ka ng with reservation, o kaya mag-comment ka na will interpolate. Okay, pero duty ng bawat miyembro na magpirma. At saka, whether you're in agreement or not, pwede naman mag-dissent eh. I dissent. Ganon. Pero for now, hindi ka umaayon. So for now, parang ang feeling nyo, dahil sabi nyo na rin, maraming accomplishments, pag lumabas yung partial report and yung full report mismo, tingin nyo ho ba, tuloy-tuloy na ho? Kasi parang ito rin nagiging basis ng DOJ at ombudsman para dun sa filing ng cases? Actually, marami na silang ginawang basihan. Kasi binibigyan namin ng kopya nung nakukuha naming mga ebidensya, pati mga testimonya, yung DOJ at saka ombudsman. Pinoprovide namin sila. Kaya nga sila nakakuha na ng mga sapat na ebidensya para makapag-establish ng probable cause. Kaya nga ngayon may mga warrants of arrest na lumabas. At ito'y unti-unti. May mga gumugulong pa rin yung kanilang mga preliminary investigations. At may mga susunod pa talagang mapapailan ng kaso pag na-file na yung information. So malaking tulong na rin yung Blue Ribbon Committee at para maliitin ito, parang insulto naman sa buong Senado. Disrespectful. Pero anyway, Senator Ping, ngayon nakulong na ho si former Senator Bong Revilla dahil nga dito sa case naman sa flood control dito sa Pandi, Bulacan. Next week yata mukhang merong pang hinihintay na salaysay from Senator Joel. Do you expect na before the month ends or before February 14 daw, Valentine's, meron pa ibang masasama ng mga legislators? Depende yan sa findings ng mga prosecutors ng Department of Justice o kaya ng Ombudsman. Kung makakita nila may sufficienting rason o may probable cause, ang threshold na nga nila ngayon in-establish ni Ombudsman Boying Remulla, yung reasonable certainty of conviction. Tinaas nga yung threshold So,
yun, depende sa lalabas na resolution na findings, kung mapapailan ng information at may issue ng warrant of arrest, kung sino man yung dapat may isyuhan. Alam mo, hindi naman nakakatuwa ito ng mga kasamahan namin na-involved. Oo. At ito nga yung sinasabi natin, masakit man, pero lagi kong sinasabi, kung saan kami dadali ng ebidensya, doon kami pupunta. Duty Hindi yung calls. kami yung hahatap o Duty. magpipilit na maghanap ng ebidensya laban sa mga tao na ang iba pa naman kasama namin sa Senado. Masakit sa amin yun eh. Sa akin particularly, no? At nararamdaman din ito ng mga ilang miyembro na regularly at actively nagpa-participate. Pero wala tayong magagawa. Kung mag-iimbestiga tayo, of course, mainly in aid of legislation, para pagtakpan yung ibang personalities, huwag na lang tayo mag-imbestiga. Kaya ang sinabi ko sa aking opening statement, hindi kami nagta-target ng any particular person. Kung saan lang dali ng Pero hindi rin ebidensya. kami naman nagko-cover up tulad ng binibintang sa ibang mga personalidad. Kung saan lang kami dala ng ebidensya, di doon kami. Very fair. Kaya minimaintain ko na yung may integridad yung ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee in fairness to the members who are actively participating. Senator Ping, yung tungkol naman dito sa yung dalawang nag-testify, yung nag-rent dito sa supposedly yung sa Forbes Park na bahay. Kasi narinig ko si Senator Erwin Tulfo, parang ang lumilitaw sa mga social media, parang hearsay lang din eh. There is nothing substantial dun sa sinabi ng dalawa that would directly link yung former speaker. Sabi ko nga, hindi enough yun para mag-implicate kay former speaker. Pero at least merong lead na po pwedeng Yung connect ni trabahuhin Diskaya, ng, ni Curly. fact-finding team, mga field investigators ng ombudsman. Kasi alam mo, yung nasa record na kasi na-i-bring up ko na rin ito, na yung buyer talaga ng bahay na yon, ang may-ari dati noon, si Doris Magsaysayho. Siya nga yung kausap ko, tumawag siya sa akin, sabi niya, wala akong personal knowledge, kaya kung pwedeng wag na ako imbitahin. Pero i-refer kita, Senator, doon sa nakakaalam. Yung dalawa. Alam mo nga, yung kausap ko naman yung kanyang tenant, Mga Leslie, tenants ba talaga to? O hindi naman mga helper or what? Hindi naman. Hindi, yan, mga staffers. Staffers. Mga staffers siya ni Rico Ocampo. Okay. Siya yung tenant. Oo. Na nung napanood nila nakita nila si Diskaya sa pagdinig ng Blue Ribbon, sabi niya, boss, sir, di ba yan yung ito yung nagpapalaya sa amin noon? Inapura kami mga sometime in January or February. Okay. At nakilala nila si Diskaya. Kaya nga inimbitahan sila kasi si Rico Ocampo no, nasa Amerika. Kaya hindi rin siya naimbitahan. Hindi rin niya ma-identify si Diskaya. Ang pwede mag-identify, ano Yung significance doon? Yung dalawa yung staffer. Pag dinigit mo yun doon sa yung buyer, yung Golden Pheasant Holdings Corporation. Okay. Ang major stockholder ng Golden Pheasant, Jose Raulito Paras, abogado. Ang kanyang shares doon parang nasa mga more than 90%. Parang virtually siya yung may-ari. Sino ba si Paras? Si Paras, nung ni-record check namin, siya yung nakaupo sa board ng at least 3 kumpanya ni dating Speaker Romualdez. Ha? Ganun ba? Oh. So, at nag-treasurer pa siya doon sa mula 2018 hanggang 2023 doon sa isang kumpanya rin. Kasi mga Benguet Corporation, EEI, yung joint venture ng ABS-CBN. Yung Mark Ventures ba or yung media firm na nakaugnay din kay Speaker Romualdez, yun yung siya yung nakaupo doon sa board. Nakita na namin yung record nito sa Securities and Exchange Commission. So, yun ang link. Kasi kung dinideny ni Diskaya at saka ni former speaker na wala silang ugnayan, na bilay na ito noong positive identification ng 2 staffers ni Rico Ocampo. Kasi nga, positively identified sila. At ulitin ko, sa Philippine jurisprudence at saka sa rule on evidence, ina-outweigh ng positive identification yung denial kasi dininay ni Diskaya eh. Oo nga, nandun siya. Dininay niya. Hindi niya raw kilala. Hindi pro siya nakarating na South Forbes, di ba? Ganun yung statement. Salita niya yon. Pero pagdating nga sa korte o sa preliminary investigation, mas bibigyan ng bigat, ng weight, ng mga prosecutors at saka ng korte, yung positive identification na ginawa ng 2 staffers.
Mhm. No, kesa doon sa denial ni Diskaya. He can deny all he wants, pero in-identify siya positively eh. Oo. So mas may ano ngayon, lead lang 'yon, hindi ko sinasabing, kaya nga sabi ko hindi ito magi-implicate. Yung kay Gutesa, Oo. of course i-consider ko rin 'yon doon sa committee report namin kasi while Oo. hindi na siya o nawawala siya, hindi na siya nag-appear sa DOJ, sa Ombudsman, pero sinumpaan niya pa rin yung salaysay niya Tama. sa harap Oo. ng Blue Ribbon Committee. So hindi pwedeng i-disregard 'yon. Oo. Kaya lang, asan yung corroborative evidence Wala. doon sa sinabi ni Gutesa? Mag-isa lang siya eh. Oo. Tapos Wala nawawala naman pa. dokumento Oo. pinakita. Oo. Oo. So Senator, yun ang pag-aaralan natin. Samantalang itong itong sa dalawang staffers, pati yung kina Bunuan, yung kay Bernardo, Oo. na sinabi niya si Ulaybar, na-delibera niya ng so much, Pera. na kickback. Yeah, oo, na-deny Hindi din. lang naman stand-alone yun, Oo. Danny, kasi nakokorroborate yun ng GAA, ng dokumento sa GAA, na nandun listahan ng mga items na pinonduhan ng SARO. Oo. Naglabas ng SARO para mapondohan. Oo. Galing sa unprogrammed appropriation. So, hindi stand-alone yung testimonya ni Bernardo kay Ulaybar. Nagtanggi rin si Ulaybar. pero, Olaybar at saka si Maynard Ngu, lahat sila nag-deny yung dalawa eh, di ba? So, ibig sabihin, I stick to my story. Sabi ni Yusek Bernardo, yun yung sabi mo na meron talaga ebidensya na inilabas Oo. doon. Yun ang susundan ninyo at yun yung tatrack nyo. Di ba, Senator correct. Ping? Nandiyan na yun eh. Part na ng record ng committee yun. So, ang sinasabi ko lang, he says, si Bernardo, hindi nag-iisa yung kanyang hindi siya rin nag-iisa sa testimonya o sa ebidensya Oo. na say so, no? He says. Yeah. Hindi ganon. Ito, meron siyang pinakitang dokumento para susugan. Mahirap mag-imbento ng Tama. ng numero. Kasi pag na-fact check ka, Oo. lalabas at lalabas na kung sinungaling ka o hindi. Okay. Lumalabas nung chinek namin sa GAA, Oo. nandun talaga yung mga listang Oo. items, pati yung exact figure na binanggit niya. Okay. Tungkol dito sa ano lang meron pa tayo mga ibang item na pag-uusapan. Senator Ping, yung tungkol doon kay Jose Rafaelito Paras pa yun, yung sa Golden Peasants. Sabi nyo, Raulito. board officer pala ito Raulito, ng mga kumpanya ni former Speaker Romualdez. Na-trace nyo ba kung ito ba ihaharap nyo rin mag-explain or mag-testify? Oh. Correct. Kailangan tawagin siya. Kasi kung sasabihin niyang sa kanya yon, Yes. ang susunod na tatawag sa kanya, BIR. Kaya nga, Kasi yun nga ang gusto kong, hindi ganun yung link kamura yun, importante. yung bahay, Oo. Mahigit 1 billion yun. Kaya nga. Ano yung kanyang wherewithal, ano yung kanyang capacity, kapasidad para bumili ng ganong kalaking ganong kalaking halaga ng property. Oo. So may papaliwanag siya. Yun nga. Kung sabihin niya, walang kinalaman si speaker dito, akin ito, 99% ako rito, magpaliwanag siya sa BIR. Kaya nga. Yun ang susunod doon. So ito, mga leads ito, Danny, yun ang sinasabi Yun ko. na nga eh. Kaya Not enough to implicate, pero there are leads that can be pursued by the investigators. Okay. Pagdating na sa prosecution at saka sa trial Yeah. sa korte, oo. Maraming mga connecting the dots na kailangan ayusin dito at saka mga personalities na dapat himayin. Anyway, isa pa, tatanong ko dito. Yung kay Senator Bato, meron na bang isinusulong na ethics complaint laban sa kanya dahil hindi na ho siya humaharap ngayon sa Senado? Ang chairman ng ethics committee namin, si Senator J.B. Ercito. Oo. Hindi ko alam kung meron na nag-lodge ng complaint. Although si dating Senator Trillanes, sabi niya, magpapile siya ng ethics complaint against Sino Senator De La Rosa. Senator? Wala akong knowledge kung nakapag-file na siya ng ethics complaint o hindi. Si Senator JB, you mean? Siya ang chairman. Pero sino yung ng sabi niyo ethics hinihintay committee. niyo magpa-file? Senator Trillanes. Trillanes. Okay. Oo. Okay. Nagpahayag na siya sa media Okay. na magpapile daw siya pag hindi pa nag-report sa Senado. Okay. Si Senator Bato. Tapos ito lang impeachment ho na isinalang naman at dito complaint labang kay PBBM. Ano ho ba ang tingin nyo rito? Is this something na parang ang dami kasi nagsasabing drama raw to eh? Hindi para sa akin mag-comment, Danny, kasi kung halimbawa umabot sa Senado, magiging trial judge ako eh. Okay. So, Okay. mahirap mag-comment basta tungkol sa mga impeachment kasi Oo. lahat kami maging senator judges eh. Okay. Sige po, Senator Ping, marami ho tayo na cover. Thank you very much uli sa oras ninyo ha. Salamat po. Thank you, Danny. Okay, yan ho si Senator Ping Lacson, Senate President Pro Tempore at syempre Chairperson ng Blue Ribbon Committee. Meron lang ho tayong flash report. DZMM
Radyo Patrol Flash Report. Flash report mula kay Marlene Padiernos. Marlene. Danny, all accounted na ang lahat ng mga akusado sa mga anomalyang flood control project sa Pandi, Bulacan na ipinaaresto ng Sandigan Bayan. Ito ay